Nakaisang buwan na po ako sa parokya noong July 14. Salamat sa Diyos. Ako po ay ipinanganak at lumaki sa Viga, Catanduanes. From the province. Katulad marahil ng marami din sa inyo na hindi naman talaga taal na Caviteño. Hindi po uso doon sa amin noon yung mga konkreto at matataas na bakod. Kalimitan po kung may bakod man, mga halamang pinagtabi-tabi at iyon din ang ginagamit na sampayan o patuyuan ng mga nilabhan. Mas kilala po yung aming sitio San Pablo sa tawag na Happy Valley. Ang bawat lote ng bahay ay playground naming lahat na mga bata at kabataan dahil nga po walang mga bakod. Ang bakuran niya, bakuran ng lahat. At kapag po kami ay naglalaro, halimbawa sa bakuran ng isang kapitbahay, yung nanay at tatay doon, kahit hindi ka anak, ay didisiplinahin ka kung gagawa ka ng hindi mabuti. Mapagsasabihan ka. Ngayon hindi pwede yan. Pag sinabihan mo, o kaya dinisiplina mo yung anak ng kapitbahay mo, away yan. Pero noon, everybody feels responsible for children kahit hindi nila yan mga anak. Uso din po noon yung nanghihingi ng baga kapag magpapasimula na ng pagluluto. Sisigaw ka lang, ay pahingi ng baga. At alam mo kung sino ang hihingan. Kasi ang kusina, pawid, nakikita mo yung usok. Ibig sabihin, mayroon ng baga. Uso din yung magdadala ng ulam sa kapitbahay. At kapag nagdala ka ng ulam sa kapitbahay, asahan mo. Sa susunod na pagkain, ikaw naman ang dadalhan. Kung kailangan mo ng pandan, tanglad o gabi, magsasabi ka lang, sisigaw ka lang, pwede ka nang kumuha. At kung walang tao sa bahay, magpapaalam ka sa halaman, okay na. Ang lahat ng ugnayan at pagpapalitang ito ay nangyayari sa buong sitio na ang bakuran ay magkakadugtong-dugtong, hindi hiwa-hiwalay. Hanggang ngayon, ang tawag po talaga sa aming sitio ay Happy Valley. Masaya po. Life has changed drastically. We have built walls. We have built fences. In addition to that, ramdam natin ang pagkakalayo-layo natin lalo na at umiiral pa rin sa atin ang social distancing. Pero sana nga kahit may social distancing, buklod pa rin tayo bilang pamilya, bilang kapitbahayan, bilang isang sambayanan. A Baptist minister once said, "People are lonely because they build walls instead of bridges." Ang malimit nating gawin ay mga harang at dingding na naghihiwalay sa atin kaysa sa mga tulay na magdudugtong-dugtong at magbubuklod sa atin. Maliban po sa mga dingding at mga bakod na pisikal, marami pang uri ng mga bakod at dingding ang ginagawa ng mga tao. We have a tendency to divide and pronounce our division and differences. Dito ika ang mga dilawan, dito ang mga pulahan, diyan ang mga asul. Dini ang mga Bisaya, diyan ang mga taga Mindanao, doon ang mga taga Luzon. Dito ang mga Dayo, dito ang mga taal na Caviteño. Dito ang mayaman, doon ang mahihirap. These are walls, these are fences. Today's readings invite us to become bridges or become bridge builders, mga tagapag-ugnay at tagapamagitan. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinabi ng Panginoon sa mga tagapamuno ng kanyang bayan, "Pinapangalap ninyo at pinababayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binabantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko. Ako na ang magtitipon sa nalalabi sa aking mga tupa
mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. From this, we understand that God is a God who gathers. He does not divide. Ang Panginoon ay tagatipon, hindi tagawasak o tagahiwalay. Tingnan po natin ang ating mga sarili ngayon. Tingnan natin ang bawat isa. Obviously, magkakaiba-iba tayo. Obviously, iba-ibang mukha, iba-ibang itsura, iba-ibang tahanan ang pinanggalingan. But we have been gathered by God at His table. And when God gathers, everybody is welcome. No one here will tell you, "Uy, ikaw grade 2 ka lang, doon ka sa likod." No one will dare to say that. Pag ang Diyos ang nagtipon, ang lahat ay welcome. Walang pagtatangi, walang pagtatanggi. Lahat ay pinag-iisa, binubuklod. Pati nga po sa paghingi ng tawad, pinag-iisa tayo. I see everybody beating their chests. Because even in sinfulness, we are made one by God in our need for mercy and pardon. Magkaiba ho ang paraan ng Diyos at ng tao. Kapag tayo ang nagtipon, we only gather those who are like us and those who like us. Pag nag-birthday ka, you wouldn't even bother to invite others except your friends and family. But when God gathers, everybody is welcome. This is what we should strive for as sheep of the Good Shepherd, that we may all be a reason for gathering instead of being cause of division. Let us strive to become catalysts for unity instead of being the cause and reason for disarray and disharmony. Sa ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, wala pong ibang hinahangad si San Pablo, kundi ang buuhin at bumuo ng mga bagong sambayanan, na kung saan ang mga hentil, ang mga pagano, at ang mga Hudyo ay pagbuklurin. Ito ang sabi ni San Pablo, naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Christ is a bringer of peace. He is a peacemaker, not an advocate of war or division. Binibigyan din ni San Pablo ang ginawa ni Kristo. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan ng parang pader na naghihiwalay sa atin. Jesus breaks walls of division. Iyan ang gawain ni Kristo. This is what we all should strive to be. Peacemakers, mga tagapaghatid ng kapayapaan ni Kristo. Hindi ang kapayapaang nagmumula sa pagkakakompromiso ng katotohanan at katarungan, but a peace that is based on justice and truth. Wala pong puwang sa ganitong uri ng kapayapaan ni Kristo ang paghihiganti, ang kayabangan, ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Let us remember that beatitude that says, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Ang nagiging daan ng kapayapaan, ang turing sa Kanya ay anak ng Diyos. Pero kapag ang hatid ay pagkakahati-hati at pag-aaway, siya ay anak ng, ayaw kong sabihin. Ganito po ang salaysay ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa sa kanila. Paglunsad ni Jesus,
nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. When the heart of Jesus went out to the crowd who were like sheep without a shepherd, he was trying to bridge the gap of alienation, of division between the poor peasants and the leaders of the Jewish society who were supposed to take care of the poor, but instead had judged them and separated them from themselves. Pinupunuan ni Jesus, tinutulayan ni Jesus ang dapat sana'y pangangalaga at pagpapastol na ginawa at ibinigay ng mga tagapamuno sa Israel. But instead of being shepherds, the leaders had become judge and jury. Imbes na panggaanin ang buhay ng mga tao, lalo pa nilang pinabibigat ang buhay ng kanilang mga nasasakupan. And so because of this, Jesus becomes a shepherd and caregiver to the people who were shepherdless. Si Jesus ay naging pastol at tagapangalaga para sa pinabayaang bayan ng Diyos. Marahil pagod na si Jesus at ang kanyang mga alagad mula sa kanilang pagmimisyon. Sabi sa Ebanghelyo, they did not even have the opportunity to eat because people were going and coming in great numbers. But rest should come second. Nang makita ni Jesus ang mga tao, nahabag siya at ang habag ng puso ng pastol ang nagtulak sa kanya upang sila'y paglingkuran at turuan ng maraming bagay. My brothers and sisters, this is what a good shepherd does. His mind and heart only has one thing, the welfare and well-being of the flock. Not self-interest, but instead it is all about self-giving. At this time of pandemic, many of us are not at peace. Marami ang natatakot at nangangamba. Marami ang nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Marami ang parang nawawalan ng kabuhayan kaya nagdurusa at naghihirap. Marami rin ang parang nawawalan na ng pag-asa. The world needs peace. The world needs shepherds and caregivers. And so let us respond with love and compassion. And let that elusive peace begin with me, begin with you, begin with all of us.